Purihin ng Diyos sa umagang ito at maraming salamat sa Panginoon sa araw na ito, araw ng Huwebes. Tayo po ay tuloy-tuloy sa ating pong reading the scripture daily bread. So ngayong araw na ito tayo ay may gagawin po tayo sa araw na ito. Sa ating pong bayan ay ating pong ipapanalangin ang ating pong bansang Pilipinas, lalo na yung ating mga namiminuno sa ating mga bansa, sa ating bansa na ating mga leader. So napakahalaga po. Ngunit bago ang lahat, natin idulog sa Panginoon ang ating bansang Pilipinas, ang ating mga leader. Nais ko lamang pong basahin ang salita ng Diyos na ito po ay daily bread natin. Araw-araw, pangkain natin araw-araw sa ating spiritual na buhay at ang ating kaluluwa ay patuloy na mabusog sa pamamagitan ng pagbasa ng salita ng ating Diyos. Sabi po rito sa aklat ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ang sabi po rito, "If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land." Si Lord ang magpala sa salitang ito na siyang pagkain ng ating spiritual na buhay. Ang daily bread po natin, ito po ay ating pong mapapakinggan at ating pong mapapanood dito po sa aking YouTube channel na Josefino Humawan. So, mapapakinggan po natin ito araw-araw, yung ating pong reading the scripture daily bread. No? Hindi lamang po pagbabasa ng salita ng ating Panginoon, kundi ito ay may kalakip na pananalangin sa ating lipunan, pananalangin sa mga kapatid na nangangailangan ng gabay at tulong ng ating Panginoon. So kaya nga po ang ating pong binasa dito sa aklat ng 2 Chronicles 7:14, gusto ko lamang pong bigyan ng konting paliwanag po ang ating binasang 2 Chronicles 7:14. Na ang sabi nga po rito, kapag ang bayan ng Diyos ay magpakumbaba, sabi nga, if my people shall humble themselves, no? Pag nagpakumbaba, ang sabi rito, God's people must recognize their failures, no? So ito po ay hindi naman po lingid sa atin. Lahat tayong mga Pilipino, lahat ng tao sa mundo ay may pagkukulang sa ating Panginoon. But we have to remember, if we recognize Jesus, our personal Savior, then God will continue to forgive us. Then God give the people a second chance to their lives. No? Mabibigyan tayo ng pangalawang pagkakataon ng ating Panginoon upang tayo ay makapagpapatuloy sa ating pong buhay dito sa daigdig na ang Diyos ay ating pong kinikilala. So we need to recognize God. No? Napakahalaga po ang pagkakilala sa ating Panginoon. At ang sabi pa nga rito, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray, no? This is the highlights, no? Ito yung ating pong gagawin araw-araw, ang isang diwa ng pananalangin. Kaya ang sabi nga po rito, God's people must cry and cry out desperately to Him for mercy. So alam natin mga kaibigan, mga kapatid, na we can do nothing in our country without God, no? Because the people are limited. The people are limited of their capacity, their ability. But we have to remember that God is unlimited God. Everything God can do, even our nation of the Philippines, God can do if we
can touch the heart of God, if we can connect to God, God will always do great things for us, no? So ang sabi pa rito sa 2 Chronicles 7:14, this is the things that we need, mga kapatid, no? Kailangan natin ito. So we need to seek the face of God. Why do we need to seek the face of God? Mga kaibigan, mga kapatid, God's people must diligently turn to God with a whole heart. So this is the one thing that God will ask for us to be His people, So we need to diligently turn to God, whole heart, no, buong puso, na tayo ay manumbalik sa ating Panginoon. So kailangan nating hanapin ng Diyos. And even for today, mga kapatid, the Philippines, the whole world, even the people are needs to God, no? Kailangan natin ng Diyos sa ating buhay, because the Bible says in John chapter 15 verse 5, if God without us, we can do nothing. So very clear that the Bible teaching us about the power and the authority of God na magagawa niya sa bansang Pilipinas, and not only for the nation of the Philippines, even the lives of the people, especially to our leaders for today, mga kapatid. So we need to pray for them, that God will continue to intervene their leaderships, especially for our nation. For today, the Philippines will suffer the many things, many difficulties in life, many difficulties in the situation of our nation of the Philippines. So we need to seek God. No? We need to seek God. So ngayong araw na ito, so we will start in prayer for the Philippines and for our leaders of our country. Let us pray, Lord, ngayong umaga. We just want to continue to pray, Lord God, for the Philippines, Lord, that the Philippines is your heart, Lord God, and many people loves you so much, Lord God. At ngayong umaga, Panginoon, ay patuloy kong nilalapit ang bansang Pilipinas, na kapag wala ka dito sa bansang Pilipinas, Panginoon, walang magagawa ang lahat, Panginoon. Kung ikaw ay hiwalay sa bansang Pilipinas, Lord God, wala po kaming magagawa, Panginoon. So kailangan po namin, O Diyos, ang iyong kamay na siyang tutulong sa amin, sapagkat we are many peoples, we are many believers, that we continue to connect to you, Lord God, that we continue to trusting in you, Lord God, because we believe that the power is in your hands, Lord God. Salamat ngayong araw na ito, Panginoon. Sa araw ng Huwebes, Lord God, ay patuloy naming nilalapit sa iyo ang aming pong mga leader sa aming bansa, Panginoon, lalo na ang aming presidente, Panginoon. Lord, salamat sa iyong biyaya at karunungan na siyang patuloy na ipagkaloob mo sa kanya, Panginoon, bagamat ilang buwan na lang po ang kanyang panunungkulan, Lord God. Salamat sa aming Presidente, Panginoon, na si Rodrigo Roa Duterte, Panginoon, na hinirang mo upang pangunahan ng bansa, bagamat ang bansa ay naharap sa napakabigat na pagsubok. Salamat sa iyong gabay at tulong sa kanya, Panginoon. Ang kanyang mga kabinete, Panginoon, salamat, Lord God, na patuloy mong gabayan, lalo na ang cabinet na member niya, Panginoon, sa COVID-19, Lord God, at pagpalain mo sila, Panginoon, na patuloy na maingatan ang kanilang buhay, lalo silang maging matapat, Panginoon, sa lang tungkulin, na magampanan, Panginoon, ang iyong pinagagawa sa bansang Pilipinas. At salamat, Panginoon, sa mga taong ito na patuloy mong pinagpala at iningatan. Salamat, Lord God, lalo na, Panginoon, ang darating na eleksyon sa May 9, Lord God.
Ami pong patuloy na inalalapit sa iyo, Panginoon, na tanging ikaw lamang ang makagawa ng mga himala, Panginoon, at makapagkontrol ng lahat ng bagay. Kaya ngayong araw na ito, Diyos, ay aming patuloy na nilalapit sa iyo ang election, Panginoon, sa May 9. Lord, na maging mapayapa at maging maayos, Panginoon, dahil naniniwala kami na ikaw pa rin ang magkokontrol ng lahat ng bagay. Salamat, O Diyos, pagpalain mo, Panginoon, sa araw na ito, ang lahat ng mamamayang Pilipino, Panginoon, silang may mga sakit at karamdaman ay patuloy na makalaya at gumaling, Panginoon. Silang may mga suliranin sa kanilang buhay, tulungan mo sila, Panginoon. At silang may suliranin sa financial, Panginoon, tulungan mo sila, O Diyos. At salamat, Panginoon, sa araw na ito, sa iyong biyaya at pagpapala na patuloy na maranasan ng bansang Pilipinas at hindi lamang ang bansang Pilipinas, kundi for the whole world, Lord God. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. We give you praise, we give you glory in Jesus' name. Amen. Amen. So, salamat sa Panginoon. Yan po ang ating pong reading of the Scripture Daily Bread. Salamat sa Panginoon. Kaya po, kagaya ng aking pong sinabi sa inyo sa nauna kong video, huwag po tayo mag-alinlangan na magpadala ng inyong mga prayer request sa pamamagitan ng programang ito, the reading of the Scripture Daily Bread. No? Patuloy po nating idulog at ilapit sa ating Panginoon. So, salamat sa Diyos sa umagang ito, sa araw ng Huwebes, ay sa buong maghapong ito, nawa ang Diyos ay patuloy nating makasama at patuloy nating mabigyan ng kalwalhatian sa ating buhay. Sa araw nito, salamat sa Panginoon. At mga kaibigan, mga kapatid, kung kayo po ay nanonood sa programang ito, huwag po ninyong kalilimutan na isubscribe po ang ating channel, ang ating pong YouTube channel, Josepino Humawan. At higit sa lahat ay pindutin ang notification bell upang kayo ay palaging updated sa ating pong mga video na ina-upload dito sa ating YouTube channel. So maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. God bless us all. Bye-bye po sa atin lahat.